3, 2, 1. Yun, let's go. So yun, welcome back sa Trailhead Stories mga pare. So episode 8 na. So kung bago ka lang manunod sa channel natin or bago ka lang makikinig, ang Trailside Stories ay mga kwentuhan lang naman sa trail ng hindi lang ng mga rider, syempre kasama rin ng mga community leader. So yun, para sa daldalan natin ngayon, nasa DRT tayo para secret train. Hindi, joke lang, may kasama tayo ngayon, yung trail boss, community leader ng Teban Trail na si Boss Adler. Yun, no? Pare, welcome sa Yan. DRT, welcome sa Teban. Ayan. Salamat Boss A sa pagpayag na makausap ka, tapos Of course. welcome sa Trailside Stories. Welcome anytime. So para simulan natin yung daldalan, yung kwentuhan, history. Paano nga ba nagsimula Teban Trail? Pandemic, di ba? Way back, balik tayo 2020. First time ko nagkarera nun sa Mandala. Ang nagpakarera si Dan Heraldo and sila Joseph Cosico, Care Bears. Yung mga unang grupo ng Bulacan. Then na-meet ko dun si Larry. Kung kilala niyo si Larry, Batang Patiis yun. Sarado nun yung Patiis, no? So, dito sila kumakarera kay DRT sa Mandala. And at the same time, habang inaayos yung Mandala, si Larry, secretly, wala may alam nandun siya sa, alam mo yung Abuji dati? Yung tapon sa Talbak, yung malayo, yung SS2 ng Teban 2. Anyway, dun yung tapon niya sa malayo. Naalala ko na. Yun. Yung sa may kabilang ibayo pa, susunduin pa ng porter. Susunduin yung porter. Yun yung unang ginawa ni Larry. Yun yung unang butas namin. Siya pala. Unang butas niya yun. Tapos, sabi niya, kasi ang MASL nung Abuji, kung tawagin, nasa 400 MASL. Yung kandila, 550 siya. So, para makuha ni Larry yung peak ng MASL dito sa area, tinitingnan niya yung kandila. Ang naging problema niya, wala siyang kakilala. Park yun. Declared as protected area. Hindi ka pwede basta-basta pumasok. Ang alam ko, pumasok dyan dati si Joseph Cosico, si Ulul, tsaka si Palomo. Nag-try sila, ewan ko kung tamang tao, no? Pero ang alam ko sila Ulul yan. Nag-try silang pumasok. Nagbutas sila, start. Hindi parang hindi pinayagan ng barangay, pinaalis sila. Kasi nga siguro, hindi pa alam ng barangay dati na, puta, anong ginagawa niyo dito? Ba't nagbubutas kayo? Ba't nag-uukay kayo dyan? Parang gano'n ang tema. So, alam ni Larry yun. So, kinontak niya ako. Nagkakilala na nga kasi sa karera. So, yun. Ako naman noon that time, pandemic pare, wala kang ginagawa. Sabi ko, sige, ano ba yan? Gawang trail. Sige, ano kailangan mo sa akin? Sabi ni Larry, una sa mga tao. Since taga dito naman ako, sige, tulungan kita. Doon nag-start yung butas talaga ng Teban 1, starting from the candle. Laki ng ginastos doon. Wala mo kaming kasama Si Larry lang ako and yung mga barkada niya sa Baliwag. Basically, that small group lang talaga nagsimula. Plus, syempre, lumapit ako kay Kapitan na paalam tayo. Pinuntahan ko lahat ng dadaanan. Yun ang number 1 Kailangan kausap. Para sayang effort mo pare, nakapaghukay ka na tapos di ka pala nagpaalam sa yung mga may-ari ng lupa. Sa may-ari ng lupa, tapos sasabihin ko, tangina, bakuran mo yan. Pare, napakahirap magbutas, di ba? So, yun, si Larry ang nagsimula. Kaming dalawa. Paano naman siya tinanggap ng local community dito sa DRT nung sinabi niyo na ganun? Hindi nila alam. Sabi, ha? Parang, ano yun? Bike? Marami nagbabike dyan. Dati na. So, you have to explain no, this is a different kind of discipline. Ganito po ito. Kap, kinakapatid ko kasi si Kap. Sabi ko, kinakapatid, ganito yan. Bali, hihilahin yung bike pataas. So, may porter. Tapos, meron silang point doon na tambayan, yung pinaka-finish line, and starting. So, basically, magkakaroon ka ng busy area ngayon. Yung mga tindahan mo, kikita na. Ng mga tao natin, kikita yan. Tubig lang pare, lakas sa tubig. Pagkain,
accommodations, porter. Kumikita ang porter natin on a good day, 700 to 1,000 on a good day. And then, trail diggers pare. Mga trail builders, so. Kasi si Larry, nung nag-start kami, nagsimula kami talaga agad ng, pare wag tayo dun sa I'm sorry wag tayo dun sa bayanihan. Okay ang bayanihan, no? Kasi tulungan. Pero in a way, hindi mo siya, you have to attack it daw ng medyo professional. Para rin nasa kumpanya, hindi pwedeng puro tiwai. Tama. So, ang pro naman nun, kapag nagbabayad ka talaga ng labor, nakatulong ka sa local. Di ba? Ang sa bayanihan naman, libre ka. But, hindi mo ma-schedule kung kailan ang trabaho dito sa area na to. Hindi mo masabing, mali yung ginagawa nyo. Hindi sila pwedeng pilitin. Ulit, pare, mali yan. Hindi pwede. Dahil kaparehas mo lang yan na rider na nag-e-enjoy lang yan eh. Libangan lang nila yan, tapos paghuhukayin mo. I mean, there's nothing wrong with that. Yung volunteerism na spirit. There's nothing wrong with that. Okay yun. Tinatanggap ko yun kapag may nagsabi sa akin na, boss, gusto mo repairin namin yun. Tutulong kami. Sabi ko, sure, tulong kayo. But yung bulk talaga ng trabaho, ibigay ko sa lokal. Tama. Yun. So, nung binubuo nyo na yung trail, ano yung mga una mong nakita na na parang mga challenges, na mahirapan tayo dito? So, anong ginawa nyo? Budget, pare. Budget, Budget talaga. Laki budget kailangan. Yan yung number one challenge. Pangalawa, since Basel nga yung butas, pare, yung pag-survey namin sa area, akit kami sa bundok, naliligaw-ligaw kami nila Larry niyan. So, nagsasama kami ng lokal para i-guide kami. Yan yung mga initial challenges. And of course, kailangan maintindihan ng community kung ba't kayo nandyan. Kailangan ipaintindi mo, kailangan kasama sila. Pag di sila kasama, pare, it will not work. Paalam mo yan sa taas, kay Mayor, kay Gov, sa DENR. Lumapit ako sa DNR noon to get a MOA with them. Kasi nga, since protected area yan, kailangan mong state ng malinaw kung ba't ka nandyan, anong ginagawa nyo, ano objective nyo. So, yun. Kailangan ilatag mo yun sa kanila lahat. Yun lang naman. So, di ba, siyempre, parang bago naman sa'yo yun eh. Kumbaga, hindi mo naman siya ginagawa dati. Ano yung parang early realization mo na ganito pala yung, yung MTB community, ganito pala mag-build ng trail? Parang culture shock ba, nasabihin natin, nung bago pa lang? Overwhelming yan. Very overwhelming talaga. Kasi, zero yung knowledge ko tungkol sa gravity community. Hindi ko alam na nag-i-exist sila. Tama, totoo naman. Alam ko lang, pare, mountain bike. Yung nakikita mo sa kalye, tapos nagpupunta sa circle, sa park. Yun yung mountain bike na alam ko. So, nung nakita ko sila, sabi ko, na-impress ako sa mga bike. Na-impress ako dun sa spirit, yung samahan nila. Yun yung nagpo-push, na-impress talaga ako dun. While it's overwhelming. So, nung nabuo na nga yung parang first edition ng Teban, yung Teban 1, talon tayo sa ngayon. Na-picture mo ba nung time na yun na na parang darating ka dito 2025, tapos parang Teban 7 na. 7-7 na. Nung Teban 7 dami na nun. Nung ginagawa niyo yung first trail diyan sa Kandila. Nung Nakita ginagawa mo ba namin na yan. ganito yung Actually, mangyayari? nung kami ng first, yung Teban 1, meron na ako nung sinasabi sa grupo na ang target ko for Teban noon talaga, mataas na. Sabi ko, kung yung Rizal ay center nung XC community sa Manila, ang gusto ko talagang, ang pangarap ko na mataas for Teban, maging siya, MTB capital ng Luzon, hindi ng Bulacan So yun agad yung target ko. So kung yung tanong mo na nagulat ba ako, actually hindi ako nagulat dahil pinlano ko na ganun talaga. So lahat ng action namin towards that goal
So, yun nga. Kumbaga, Dati pa lang talagang... simula pa lang, ganun na yung gusto mong mangyari. Oo. Nung na-realize mo na ganito Nag-set pala. kami ng Oo. mataas na goal para doon sa Teban. In relation dun sa sinabi mo na Sinabi ko yun kay Gob, Oo. Totoo nga si Gob. Sabi ko, Gob, yung DRT gawin nating mountain bike capital ng Luzon. Kasi si Gob mahilig yan sa tourism. Oo. So, Teban 1, kung natatanda mo, nandun si Gob, pinromote niya talaga yan. So, tuwan-tuwa naman si Gob. Same with Vice Gob natin. In relation dun, tingin mo nasa ilang percent ka na dun sa goal mo na yun? Malayo pa. Malayo pa. Kasi ang trail, pare, may buhay. Oo. Balikan mo yun next week, iba na itsura. Nag-evolve siya, no? Tapos, lalo ngayon, which is good naman, this is something good. Na dati kasi Teban lang ang trail. Sarado lahat eh. Oo. Diba pare? Andito tayo lahat. Ito yung naging refuge nung pandemic. We are the only trail na open. Biglang, ngayon pare, bawat lugar, meron ng sarili nilang trail. Nabuhay na ulit lahat. Yes. Gaya sa Cavite. Sa Cavite, dalawa agad. Yung kay Kila Rasta. Saka kila paring Welmer, kila Clinton. Kasi lahat active na ngayon. Plus, nadagdag dito yung sa MTPB ba yan? Timberland. Timberland pare. Ang ganda ng Timberland. Timberland. So kung ikukumpara mo tayo doon, malayo pa talaga. Malaki na yung nagawa natin pero ang layo pa natin doon sa goal natin. Okay yun. At least, kumbaga, umuusad pa rin naman. Oo. Sustainable. Oo. Yun ang ginagawa natin. So, ano naman, bilang, sabihin natin, may experience ka na rin naman kasi 2020 to 2025, so parang 6 years na yun na active ka sa community. 2020. So, kung may mga tao sa ibang probinsya na gustong magsimula, ano ba yung parang mapapayo mo na do's and don'ts or kung may mga tips ka sa kanila para simulan yung community na ganyan? Magsimula ng trail. Mm. Unahin nyo, of course, to involve the local community, number 1. Dapat on board sila. Daanan nyo lahat. Mula sa kapitan, mayor, DNR. Daanan nyo. Pag di nyo yung dadaanan, more or less magkakaproblema ka. And pag dinaanan mo sila, pag nagka-problema ka, pwede mo silang lapitan. Number 1 yan. Daanan mo lahat. Involve the community. Dahil sila yung nandyan, sila lang tutulong sa'yo. Like dito sa Teban, very active ang community namin. Yung mga porters namin. Ma'am Berna. Yan ang superhero ng Teban. And then, si Ato, yung aking pinaka-foreman dyan. Yan. Establish mo yung ano mo. Establish the locals first. Organize mo sila maigi. Tsaka pa lang yung riders and the trail building itself. Ngayon, kapag maganda na yung trail mo, safe na, standards, pakarera ka na. Check mo yung objectives mo sa pagpapakarera din. Baka ang objective mo dyan ay magkapera. I'm sorry. Pare, malulugi ka. Totoo. Malulugi ka. Walang pera dito. Yun yung pinakamalaking Sorry, no? sad to say. Misconception no? Oo, pare, wala ditong walang profit. Yun ang, so kung objective mo para magkapera, parang hindi ka makikita dito. Totoo naman. Susuka ka pa ng pera at oras. Actually, nung sinishare ko nga yung mga reels nitong Trailside Stories, may nag-comment doon na parang sabi niya, dati daw, ganto. Tapos yung parang lagi niyang pinopoint, yun daw mga rider, ginagawa na raw, parang pinupugo daw yung ibang mga rider daw, pinupugo na yung mga race, ginagawa raw negosyo, ganyan. Anong opinion mo dun? Kung mahusay ka naman, deserve mo yun. Tama. No? Kung mahusay ka, deserve mo yun. Ngayon, I don't think it's a big deal for me. Yun ang aking opinion on that. Kung magaling ka at inubusan mo ng oras, you deserve it. Kasi pare, ang layo nung dayo mo. Let's say series, pupuguin mo. You cannot pugo a series, pare. Lahat yan pupuntahan mo, pagpapractice mo lahat yan. May tsamba. I mean,
magka-error ka lang, talo ka na eh. Oo. So, Deserve nila yan. deserve mo yan, pare. Totoo. Deserve mo yan. Ako rin. Yung dinopinion ko dun eh. Walang masama dun eh. Oo, yung sabi, putangin na to, namumugo, Oo, nagpunta sa ano. Talunin nyo na lang, parang gano'n. Talunin nyo, Talunin deserve nyo mo lang. yan, Totoo, oo. totoo yan. Ewan ko nga, di ko rin alam sa kung anong tumatakbo sa isip ng Siguro, pag sinabi mong pangatlong beses nung namugo, ang kinomment ibig yun eh. sabihin siguro para sa akin ay, elite level ka, let's say for example na lang, sabihin mo si Jeric, palaruin mo sa age cut niya, yun ang Oo, namumugo. totoo. Pare, sino tatalo doon? Yun ang namumugo. But I think that's the correct term siguro kapag halimbawang si Jeric ay nag-age cut. Yun ang paring masasabi mong namugo. Pugo. Sobrang bilis ng bata. Pero yung manalo sa mga ano, hindi pugo yan. Hindi Ah, pare, deserve mo yan. Pinaghirapan Pinag-practicean mo yan. Oo. Oo. Totoo. Araw-araw ka nag-exercise. Araw-araw ka nagtitrain, nagsa-saddle time ka. Di ba? Tapos nando ka sa tamang category mo. Hindi nila masabi yan na namugo ka. Award mo yun. Award. Oo. Isa pa pala, executive category. Kapag talagang, halimbawa, mahusay ka, nandyan ka, medyo pugo nga yun. Yeah. Oo, medyo pugo ang tawag doon. Namumugo ka. Ito naman, so kamustahin natin yung parating na race, no? So, kahit yung mga previous races, so kamusta nga ba yung ano, yung preparation para sa isang big race? Paano yung preparation diyan? Gaano siya kahirap? Madali ba o mahirap? Ano ba yung parang ano, yung totoong istorya na nangyayari behind the scene before yung race? Particularly for Teban 7. Ano to 6 months preparation. Yun nga, actually gusto ko siya na believe din ako na sabi ko, ayos tong ginagawa ni Boss Adler na 6 months haba ng preparation. Dahil nga, transitioning tayo na, DH tayo nung 6, diba? Tapos, this year, 2025, biglang mag-enduro tayo. Ang active line natin before ay 1 from Teban 6. So, gagawin mo 4. So, nakita ko na yun. Sabi ko, kailangan magsimula na maaga. Dahil, una, yung budget constraints. Sabi ko, pag maayos muna tayo isa, dalawa, darating na rider, and then it's gonna be sustainable. Mag-ride naman yan. Tama. Which happened. Okay naman siya. Sustainable. But, ang challenge this year, hindi kami series. Hindi kami kasama sa series. Meron tayo Mondraker series. Sinuport naman natin yan. Pinuntahan natin almost all except for the last one kasi Baguio. Nandun ako sa lahat ng Mondraker series. Even if I can't ride. Nandun ako to support the team. BGC. May injury kasi ako last year. Half of the year lang ako nakaride ulit. Yun ang isang for the prep, kinonsider ko yun dahil hindi nga tayo kasama sa series. So, mawawala sa'yo yung lahat ng kasama sa leg 1. Kasi last year, expect mo lahat nung may mga nag-aabol ng points. Darating yun sa dulo. So ngayon, this year, it's a standalone. So kailangan prepare mo na maganda. So, ang ginawa namin, ng team, lumapit kami kay Provincial Tourism. Napag-isahin na yung lakbike and Teban. If you remember, taon-taon may lakbike. November yun, di ba? December. June. June. June parate. June, July ang lakbike. Ako din kasi yung race director ng lakbike. Since tinap tayo ng probinsya to do that for the tourism ng province. Every June yan. So sabi ko kay Ma'am Marlene, pag-isahin na lang natin. So, yung effort natin, let's just do one big race. event na nandyan lahat ng ating effort, pagsamasamahin na natin para mas maging memorable year and the race. Fortunately, pumayag naman si Ma'am Marlene. So, kasama namin sila ngayon sa nag-aasikaso at tumutulong. Yun. Ano naman, yung tanong ko naman more on the community. Di ba ganyan, nagpe-prepare ka ng tracks para sa enduro. Siyempre, hindi maiwasan, may mga nagre-request dyan. Nagnuno ka ba sa request? Ano ba yung mga common request na ninunungan mo? Tsaka paano mo sila tinatanggihan? Okay. Yung mga request sa trails ba?
request. Anything sa related sa trails or sa race format, ganun. Oo, marami pa ring request. As much as I want to, na pagbigyan lahat. Hindi kaya eh. Gaya nung, halimbawa, yung mga hardcore rider pare, for example, gusto nila lakihan jump. Dahil medyo bitin sa kanila. Hindi ko pwedeng gawin. Kasi pare, kung bibilangin mo tayo, I mean gravity riders, no? Wala pa siguro tayo sa 1,000. Ang kumakarera dyan, nasa 400 to 500. Sa 500 na yun, ang competitive and skilled, nasa 10%. 10% lang. Totoo. So, kung lalakihan mo yung feature, at may gap pa, lalo na kung may gap, no? Ang mag-enjoy lang yung that small portion lang of the community. So, what we do sa Teban, as much as possible, walang gap. Tabletops or smaller drops. Ang malaki lang naman dyan yung kupang. At saka yung mga nasa dulo. Pero lahat yun may option eh. Kasi we try na maging inclusive para lahat pare masaya. Totoo. So yun nga, yung may mga requests na may request na sa mga hardcore. Meron din naman requests yung mga newbie na boss, baka naman pwedeng tanggalin mo na yung ugat. Hindi ko naman pwedeng gawin yun dahil kasama na talaga sa natural trail yun. And Pwede naman lakarin. pwede mo kain. Or optionan mo kung most features ng Teban, I mean all features ng Teban ngayon may option na. Pati yung steep natin pare. Ang dami na naghihingi sa akin ng option niya, ilang taon na. Yes. Finally, ayan, nagawa na natin ang option. Ang ganda. So, I'd expect yung mga nagdadalawang isip na hindi sasali dahil takot dun sa steep. Ito na pare, Sasali na. pagkakataon na nila. Meron ng pakaliwa, ng kanan. Safe na sila. Pagdating naman sa race, marami ring request sa akin dyan. Sa race, gusto ko talaga lahat i-accommodate. Huwag lang yung lalabag sa rules. Kagaya ng mga scoring, kagaya ng mga penalties. Halimbawa, may nagsabi ng ganito, may nagsumbong, i-disqualify ko daw. May mga ganun eh. I-disqualify yan, ganito, ganyan. Una, syempre, hanapin mo. Tatanungin mo syempre yung person concerned. Kaya sasabihin naman, hindi. So, to be fair, sabi ko dyan, kung may proof kayo, pakita nyo sa akin. Or at least a witness na nakitang ginawa. Ayan, pwede nating pagbigyan yung i-consider. But if none, kasi may marshal tayo all throughout the trail naman. Tatanungin ko din yung marshal ko. Di ba? Pag naman sinabi ng marshal ko na walang nalabag. So, just to be fair, pare. Dami request, madami. Yung iba, silly requests na pero lahat, gusto ko sanang pagbigyan. Ano naman yung kunyari, sasali ako sa Teban, di ba? Or yung mga manunood. Ano ba yung pwede naming expect for this year's race? This year, pare, piyesta tayo. Fiesta. Napansin mo yung... Lechon. Meron tayong lechon. Ang taon-taon kasi, masaya yung may team, di ba? Parang nag-start yan dun sa Teban 5 yata. Oldest 5. Oldest 5. Naging catchy siya. So, from them on, may teams na tayo. And this time, since kapartner na nga natin si Tourism, para pasok din sa kanilang tema, ginawa natin piyesta. So ngayon, expect nila this year, literal na piyesta, dadat na nila, maraming food, maraming drinks. Depende rin sa magiging turnout ng registration. Meron pa tayong mga palaro bukod sa bike. As in, palarong piyesta, no? Manguhuli ng baboy. Exactly. Pare, Palo Sebo, bakit din natin yun sa May price. Ayos yun, maganda yun. Since Maganda yun. ang dami natin sponsor na magbibigay ng mga pampasayang paraffle or pampapremyo. Depende sa turnout ng rider, marami tayong abangan nilang mga games pare. Hindi lang yung rides.
At dito sa mga palaro, pwedeng yung mga asawa, Lahat, so yung lahat. lahat, Mm. yung mga manonood na dayo, yung team nila, kasama nila, support groups, pwede sumali. So, yun yung pwede natin masabi na changes or improvement from the previous races. Ayun, that's yung team. one. That's one, oo. Ano naman, kung siguro para mas maengganyo rin yung mga, yung mga newbie or yung mga bago or yung mga nag-ride lang nung safe, kamusta naman yung bawat stages ng karera? From 1 to 4, kung i-explain mo siya sa Okay, sarili 1 to 4. Simplihan na lang natin. SS1, green line, pinaka-friendly. As in, kahit newbie, pwede dyan. Makinis. Makinis yan. Walang bato, walang ugat. May flow siya. Pero ingat ka pa rin dahil nagkaka-speed siya eh. So, kung gusto mo magturo, meron kang kaibigan gusto mong budulin, diyan mo dalhin Stage para one. hindi madadala. Kasi minsan kapag sinama mo yung tropa mo, pare, dalhin mo sa Ay, nang bumalik. dalhin mo sa sa Tagaytay, Papis. Ayun, pare, starting nakita mo 'yun. Kahit ako ilang taon na ako nag-ride, nakita ko 'yun. Parang ayoko na. Anyway, stage 1, very friendly. Maigsi. On the average, 4 minutes. 4 minutes. Haba na rin. 4 minutes on the average. Kapag matulin, siguro 2.5 to 3. Yan. Stage 2 is the Santa Cruz line. Oh, SS1 nga pala. Tinulungan tayo dyan ni Ride Plus. Ride Plus. Nila Doc Sid. Tsaka Mr. Ride Plus. Yan ang tumulong sa atin dyan. SS2 naman, nag-usap kami ni Attorney Alden, Santa Cruz. Santa Cruz, Philippines. Sabi niya, I'll help out. Salamat, boss. Maganda yun. Bali, pag nagpahata ka na isa, you go down SS1. Starting yun sa hagdan, go down SS1, and then 10-minute liaison from the finish line ng SS1, 10-minute liaison, papunta sa starting ng SS2, which is the Santa Cruz line. So, yung finish line ng S1, nasa gubat pa rin. Yes. Parang ganun na, okay. Yes. Since di ba, maiksing nga lang siya. 3-minute, 4-minute ride. Pupunta ka ngayon sa starting ng SS2. May mga race tapes yan, susundan mo lang. Hindi ka maliligaw. Si Tom Cruise, inorasan niya 9 minutes. Yung Bike yun or sama lakad? Hindi, pare. Akay. Akay kwentuhan lang yan. Okay. 10 minutes. Akay kwentuhan lang. So, that's the start of SS2, Santa Cruz line. Yung SS2, may speed na yan, pare. Hindi naman sobrang steep. Pero matuli na siya. Walang padyak ang SS2. Nice. Totally. Walang flow lang. Flow ang SS2. Pag binitawan mo sa taas hanggang baba, wala kang padyak. Meron niyang drops. Meron niyang segments na Rockies. Routes, meron yan. May mga features pa yan eh. And mahaba siya. Inaabot ng 6 to 7 minutes yung SS2. Yung Santa Cruz line. Flowy line, 6 to 7 minutes. Walang padyak. That's SS2. SS3, start sa taas. Sa Candle. Kung natatandaan mo yung pinagsemplangan ni Royal Marshal dun sa kanan. Okay. Inusog ko na yun, binago ko na, hindi na siya diretsong ganyan. Sa Teban 3 ata yun, no? Yun ba yun? Parang eh. Yung first race ni Royal. Nice ko na yun. Hindi na siya steep. Pwede rin sa beginner. Ito yung dadaan ng starting Kandila. So, papahata ka ulit. Pag finish line mo ng SS2, baba ka, papahata ka na ulit. Papunta sa Kandila. Pangalawang pahatak mo na yon. That's SS3 na. Start ka ng Kandila. Doon na yung steep. May bato na rin to. Yung tabletop na bago. Ang finish line nito dun sa isang jump before the padyakan. Hindi na natin gagamitin yung padyakan. Liaison na yun pababa. So it's not part of the race anymore. Pagdating dun sa finish line ng SS3, ano din siya? Inaabot din 7 minutes yung SS3. 7 to 8 minutes. Oo. Mahaba. 7 to 8 minutes yung SS3. And then liaison pababa. Ito na yung SS4. Ang pangatlong pahatak mo sa taas, start ka na dun sa starting ramp natin sa kaliwa. Ito na pa rin pinakamahaba. Inaabot to ng nag-video si Tom 9 to 10 minutes eh.
Pero si Sam Mariano, since alam mo na may mga bata, 7 minutes yata eh. Haba pa rin. Pero kahit naglalaro mabilis. lang yung Oo. mga bata doon, parang naglalaro lang sila. Pag siguro babanatan ni Sam ng todo, mga 6 and a half. Matulin yun, pare, 6 and a half. So, galing sa taas, Rockies. And then, ito yung may kupang, pare. So, mag-reserve kayo ng lakas. Yung kupang, of course, may option naman lahat. Lahat ng option, lahat ng features may option. And then, dadaan to dun sa Rockies. Yung napanood ko sa video mo, yung naalala mo, yung mahabang Rockies. Dadaan doon, tinanggal ko na rin yung padyakan doon, may bago tayong tulay sa kanan. So, flowy na rin to, hanggang sa dulo na to. Hanggang makarating doon sa tindahan, doon sa ilog. That's SS4. And again, lahat pare may option. May option. So, kung newbie ako, kung first time kong sasali ng race, eto na ba yung race na para sa akin, tingin mo? Oo pare, especially yung timing nung panahon ngayon, ano? Ang ganda ng lupa natin. Oo. Lahat may option na. Sabi ko yung steep na dati, chinatsaga talaga kahit yung mga newbie, pare. Ginagapang nila yan, tinatapon nila yung bike pababa. Ngayon, you don't have to do that kasi may option na. Tapos, since this time nga, consolidated effort, tapos year-ender natin, kung ikaw newbie, kung gusto mong makita yung community ng Gravity, dito makikita mo sila. And dito kasi, ang number 1 ko sa rule sa Teban, bawal dito yung bad vibes pare. As much as possible, hindi namin tinotolerate, hindi namin pinapansin yung mga ganyan, ng mga bad vibes. Gusto natin pag nasa Teban ka, or kahit saan mang trail pare, enjoy lang. Yun lang. Enjoy lang tayo. So kung newbie ka, sali ka ng Teban, makita mo talaga kung gaano kasaya ang community dito ng Gravity. So yun na nga, sasali na yung mga newbie ngayon. Ano namang maipapayo mo sa kanila na dapat baon nila pag dadayo sila sa Teban? Baho ka maraming lakas ng loob. Baho ang cardio. Resistensya talaga no? Magbaho ka na maraming cardio. Mag-saddle time ka. And as much as possible, mag-TR ka na mag-TR sa Teban. Kasi mahaba siya eh. Unlike sa ibang trail, madaanan mo ng 1-2 beses. Kahit pa paano, na-memorize mo na, napipick up mo na kung saan yung mga medyo mahirap, no? Since sa Teban nga, kung ito total mo lahat nung dadaanan natin, abutin na 9 to 10 kilometers yun eh. Yung SS1 to 4, abutin ng 10 kilometers eh. So, kailangan mo mag-TR. Una, para safe. Para safe ka. Matandaan mo na kung saan ka mag-ingat. Kung saan ka pwedeng mag-rat-rat. Saan ka pwedeng bumana. Very important, mag-TR ka. Tapos, syempre, dapat may kasama kang mga mag-guide, no? Kahit paano. Oo, yung mga dati na nagtiteban. Yan yung ginagawa ko eh. Kapag nagtitr ako, I make sure kasama ko si Coach Epi or si Kuya Tony Velasco. Yung mga veterans na tayo didikit pare. Kasi makita mo yung mga... Sumunod ka lang sa kanila, makita mo na yung... mga lines niyo. Lines. Tapos tuturuan kanila, hindi madamot yung mga teammate ko niya. Tuturuan kanila talaga. So mag-TR ka, magsama ka ng familiar sa Teban, at least. Yun yung mga pagpupunta kang Teban. Totoo yun. Actually, idagdag ko lang. Saka may ligaw pare, may ligaw sa Teban. Dahil nga ang laki. Ini-utilize natin yung buong bundok. Pero may may mga race tapes naman. May race tapes naman. But if you're really, alam mo yun, it's your first time, baka magulat ka sa lugar kasi sobrang laki. Sa Encantadia. Sobrang laki niyan. Tangina sarap. Yung mga teammates ko nga, nung inayos lang namin yung 1, 2, 3, 4, naliligaw eh. Before the installation of the bantings. Kahit yung mga teammates ko, medyo naliligaw sila. Ano nga ba yung 3? Ano nga ba yung 4? So, yun, ganun kalaki. Ganun kahaba yung Teban. So, yun nga, magsama kayo marunong. Ako, i-add ko lang dun sa mga sinabi ni Boss A, no? So, bukod dun sa pagta-track read, tsaka yung sa resistensya nga, kasi yung first race ko dito sa Teban eh. So, yun yung pinaka-learnings ko dun na pagsasali ka talaga ng race. Kahit medyo kapos pa yung skill mo eh. Pero yung resistensya, talagang kailangan mo siyang paghandaan ng resistensya. Damihan mo.
Kasi Pare. minsan, Tama. kaya mong tirahin yung feature. Pagod ka. Sa sobrang haba nung trail, Pagod pag pagod ka na, mauubos confidence mo. Totoo. Pag pagod ka na, hindi nagagana utak mo eh. Yung katawan mo, ayaw nang sumunod. Hindi, kaya ko to, natira ko to ng track read eh. Pero nung race na, tas pagod ka na, wala. So, resistensya. Kahit may skill ka, kapag Oo. naninigas na yung katawan mo sa pagod, wala ka ng oxygen. Iduro talaga. Pare, kapag wala ka ng oxygen sa katawan, kinakapos na, naninigas na yung mga muscles mo. Gusto mong gumanito, gusto mong gumanyan. Ayaw sumunod. Ayaw na. Ayaw na sumunod. Kaya yung ano, yun nga, sabi mo, what's this? Yung magbaon ng Resistensya talaga. resistensya talaga. Yun. In connection dyan sa resistensya na yan, may chance ba na mag full enduro race dito sa Teban? That's, yung porting line is 7 kilometers. 7 kilometers of assault, pahon, with very minimal recovery. Oo. So palagay ko hindi pwede. Hindi pwede. No? Yung e-bike category natin, I consulted with attorney Alden to give them a power stage, parang gano'n, a challenge. Yung mga e-bike, first time kasi tayo mag-e-bike category, Okay. so I'm not familiar with that. Nag-consult ako kay attorney Alden. Sabi niya, pare yung unang hit, papadyakin mo sila. Bali wala naman sa kanila yon. So, yeah. Pag e-bike, pwede. So, gagawin nga nila ngayon. Yung unang akyat nila, bawal magpahatak. Pero, for example na, di ba, di ko alam kung meron pa tayong ganun eh, yung parang nationals ng enduro. Pwede kung mangyayari dyan sa Teban, pwede siguro, no? Kung mga ganung event kasi, competitive event naman yung ganun. Pwede naman siguro. If you're not aiming for a very high registration outcome, pwede. Sasalihan ka ng mga hardcore, pare. Basic kila Clinton yan. Let's say, three stages ng enduro mo. Papadyakin nila. Kaya eh. Sila Clinton, sila Alj, sila Tony, kaya yan. Totoo. Lalo na yung mga bata. Enduro pinag-usapan not downhill. Kaya. Yun nga lang, pare, konti sasali sa'yo. Yun nga lang. Kaya siguro, pwede nga lang siya pag ganun na yung parang national event. Pag di ka naghahabol ng mataas na turnout, ng bilang ng rider na sasali, pwede, why not? Tapos siguro pag fully sponsored, no? Yung hindi yung Kung aasa ka lang sa turnout, registration, no? Mahirap. no, hindi kaya. Lugi yung Kapag may lugi kayo lahat. nag-sponsor ng ganyan, pwede naman. Bakit pwede. hindi? Ano Pure naman? enduro, pare. Pure enduro. Wasakan, talagang wasakan. Kahit 3 stages lang, wasak ka na dun. Oo. Ito naman, boss, parang in general, sa nakikita, sa'yo, ano ba yung pinaka-objective ng karera this year? Ano ba yan? More on tourism, competition, or community? Not only for this year, but annually naman, ang objective namin, number one, to help the locals there. Doon sa linalatagan namin. Kasi pag walang rider, pare, medyo wala din silang income eh. So iniisip ko din yun. Pangalawa, of course, yung to help the tourism. Para ma-boost yung tourism. Malaking bagay din yung mga rider nakikita nila nandyan. Malaking bagay ang karera. Malaking bagay ang event sa pag-promote ng tourism. Imagine, darating sa'yo 400 participants. May mga kasama yun, asawa, kaibigan, anak. So, on the average, ang dumadayo sa'yo, 1,500 in one day. All of those 1,500, hindi naman pupunta ng DRT. If not, because of the event. So, ngayon, yung 1,500 maganda pala si DRT. Kahit pa paano, nasa mapa na sa nila. Maganda, makabalik nga. Makapunta nga dun sa may nakita kami dun ganyan. So, malaking boost pare. Yun yung isa sa mga objective namin. Kaya kami nagpapares. Tama, ganda yan. Totoo naman. Kasi once na mapuntahan ng tao yan, pag feeling nila, nabitin sila dun sa nakita nila, babalik pa yan para mag-explore. Tama. Ano naman, balik tayo dun sa trail natin. Bigla ko lang naisip, meron ba tayong mga dyan? May mga shortcut ba dyan? Sneaky lines? Shortcut. Or Dami pare. Marami. Ang dami shortcut sa Teban.
Hindi maiwasan sa haba niya. Marami talagang shortcut. Ako, bilang trail builder, kapag bumibisita ako sa linya, hindi ko naman dinadaanan almost lahat nila. May tinatagos ako dyan. Ah. So, yung mga shortcut. Pero sa race natin, we take pride in that, full buntings. Full buntings. Para wala nang tanungan. Wala nang tanong. Wala tayong tanungan, basta nag-cross ka ng buntings. Yun na yun, disqualified na. Simply. Very simple. Tama. Full buntings. At least malinaw, no? Linawin mo lang sa kanila, basta sa loob lang kayo ng buntings. May mga area dyan na nilalakihan ko yung scope nung nung buntings. Magkalayo. Pili kayo linya. Binibigyan mo din ng freedom yung rider na yung creativity nila na maghanap ng linya. Diyan lalabas. Okay naman. Ito pa, boss opinion mo lang. Bakit, hindi naman sa gusto natin mangyari to Kumaga, bakit yung mga nakaraang karera parang marami nadadali sa Teban? Sa Teban kasi, usually yung mga nadadali, yung talaga naghahabol. Gusto pumuesto. Can't blame them kasi para sa Teban, ang hirap mag-top 10 dyan. Ang hirap. Sa nag-attend tayo ng mga races, sinaswerte naman makapasok sa top 10. Pero sa Teban, pare, pinakamataas ko na dyan, top 10. As in 10. Kasi nga, dumarating yung mga malalakas, no? Malalakas. So, siguro that's number 1. Yung mga talagang naghahabol ng panalo sa Teban. Number 2, fatigue. Sa haba. Halimbawa, for example lang, halimbawa, taga-Papis ka, sanay ka sa magra-ride ng 3 minutes. Tapos bababa ka dito. 7 minuto na hindi pa rin natatapos. So, ang laking factor nung pagod na pagod ka na, hindi sanay yung katawan mo sa medyo mahaba. Na hindi ka lang naman talaga nagbabike, no? Pare, dadaan ka sa Rockies, ang daming features. Yun, pare, yung fatigue siguro at saka yung mga naghahabol. Also, kung mapansin mo nga pala, sa Teban, kapag maulan, konti or almost walang na-aksidente. Nag-iingat sila. Pero kapag tuyo, all out. All out pa. All out. Naglilipadan sila. Doon may na-aksidente. Sobrang nag-enjoy. Bitaw. Yun nga, hindi naman nila ma-memorize yung track sa sobrang haba. Doon nadadali. Yun. Saka rin talaga minsan mapapasarap ka rin sa Teban Siguro nadadala ng emosyon dun sa flow. Tsaka siguro add ko na lang din dun, boss. Since lagi nyo ang parang pinapalaking event nyo, siguro sobrang daming kasali, tumataas din yung chance na parang may nasa-semplang, gano'n. Mas maraming rider, more chances, mas mataas ang probability na may na-aksidente. Hindi na may iwasan, kasama rin sa sport. Ang naging ko rito nung Teban 1 parang, di ba, ang nangyayari doon parang may cut-off Teban 1. So, first 50. So hindi ako nakapasok doon. Tumambay ako doon sa Na-cut off ka pala. Doon sa mahabang steep. Oo. Di ba yung parang sobrang habang steep na pag sinilip mo sa taas parang ang dilim? Parang di mo kita yung dulo. Teban 1, yan? Teban 1. Yung tinatawag nating parawagan steep. Ang nasaksihan ko doon nung mismong race, nung sa hardtail na, lahat ng bumabalibag doon sa doon sa pader. Seryoso! Kasi pagbaba mo doon, kailangan mong ma-negotiate yung left turn, tapos magra-right ka. Kumbaga final run na, so parang all out na sila. Lahat ng, ang karamihan na nakita ko hardtail Parang pag, boom, talaga intense At bago ka makarating pare sa segment na yun, pagod ka na. Dahil yun yung may padjak, di ba? So pagdating mo doon, laspag ka sa padjak, tapos ang daming tao nag-cheer kaliwat kanan, bibitawan mo ngayon, wala ka na sa laro mo. Ngayon wala na yun Yung ahon tsaka yung sip, wala na. Inalis ko na. Para mabawasan yung, parang hirap pag may nasasaktan. Totoo. May hirap pag may nasasaktan. Although hindi mo yung may aalis. Sabagay, maganda nga rin yung ginawa mong boss na parang green line tapos newbie friendly. Do mataas para naman yung inclusive para sa lahat.
Tsaka kung siguro ang challenge ko dyan dun sa mga hardcore. Hindi naman ako hardcore pero naisip ko lang para ma-challenge yung mga hardcore. Para mas maramdaman nila na hardcore yung trail. I-aim nila na na sila yung maging number 1 sa category nila. No? Oras ang paglawanan yun. Oras, tama. Ito naman, Boss A, ano naman, medyo mga personal questions. Konti lang naman. Ano ba? Sino ba para sa kaalaman din ng mga may bisita rito. Kasi hindi naman lahat matatanungin ka ng ganito sa personal. Siyempre, nakakahiya rin. Sino ka ba? Parang gano'n, di ba? So, ito na yung chance. Lahat kami, makikiano na rito. Para makikichismis na. Kumbaga, sino ba si Adler bago magkaroon ng Teban Trail? Para medyo boy abunda yung tanong, pero okay lang yun. Oo, medyo boy abunda. Showbiz pero para lang sa kaalaman din ng mga pare? ng Teban. Lokal ako dito. Ah. Sa DRT, lokal ako. Talagang Bulakenyo ako. Yung pamilya namin, public servant dito ng matagal. Kaya marami tayong kakilala. At yun naman, matagal na namin kasi talagang public service. So, yun na rin siguro yung naging daan para maayos natin ng maganda yung trail, isang dahilan yun. Tapos, on the personal side ako, based sa Quezon City. Sa trabaho ko, business. Sa Quezon City ang aking hanap buhay. Andito lang ako kapag Friday, Saturdays. Mukha lang nandito ako parati dahil sa posts. Makikita nyo sa post. Siguro, tapos parati tayo natatag. So, kala nila, andito ako parati. No, kaya, limited din yung time ko dito. Friday, Saturday, makikita nyo ako sa trail. Yun. Ano pa ba? Yun lang naman. Before etong Teban, nagbabike ka na ba talaga? Or Hindi. Never? Hindi. I mean, kahit exercise? Hindi. Hindi ako nagbabike talaga. Nung nag-pandemic lang talaga. XC. Bumili ko ng... nag-start ako ng XC. Inaya ako ng kaibigan. So, ang laki nga nung pagkakaiba eh. Doon ko na-realize eh. May group ako ng XC sa Quezon City. Very, what do you call this? Exclusive pare. Yung brand ng bike, yun yung pangalan ng team eh. Parang brand ng bike, Manila. Ganun. Hindi ko nasasabihin. Very exclusive sila. Na kailangan yung bike mo pare. Kamukha ng bike namin. So, bumili ko ng bike na tatak nung bagano sa kanila. Tapos, okay naman siya. Okay naman sila. Yun nga lang, pag ma-compare mo sa Gravity community, layo eh. Kasi dito, lahat ng tao, kausapin ka, very welcoming. Tuturuan ka, warm. Very warm ang Gravity community. At kahit saan ka mapunta na may LRO, parang taga doon ka na rin eh. Ganun yung welcome eh. They're very warm. Ito naman, parang 40 category ka na, boss, di ba? 40-49. So parang as a 40-year-old family man, paano mo nakikita yung mountain biking? Parang anong epekto niya sa iyo? Okay. Parang ang laking bagay pare sa health. Ang laking bagay. Kung compare ko yung dati. Dati kasi before the pandemic, gym tayo, yung alam natin dati. Wala naman akong ibang sport except when way back in college I play football. But after that, gym lang. Pero sa gym pare, kapag tinamad ka, pigil ka lang. Pag magpunta, huwag kang magpunta. Nung may teba na pare, para kung baby. Hindi ko pwedeng hindi dalawin ng sa loob na isang linggo. Kailangan mo siyang kamustahin, kailangan puntahan. So, nag-hike ako dyan. Weekly, nag-hike ako dyan. Ang laking bagay sa health. Ang laking bagay niya sa cardio. Mapipilitan ka talaga magpa-healthy. Totoo. Dahil nga, medyo rin eh. Conscious din ako dun sa resulta kapag may mga karera. Kahit papaano, sino ba nga yung manalo? Totoo yan. Yung iba sabihin, chill ride lang.
pag nasa ano na kayo, starting. Pero pagdating sa dulo, nakita mo, rinatrat pala. Pahabol lang. Pare, fun ride lang tayo ha. Ingat-ingat kayo. Galingan nyo. Pero pare, kapag nagpumito na yung 3, 2, 1, wala na yan. Tunnel na yan. Oo, wala na yan. Talagang focus na. So yun, pinaghahandaan mo yun. Para pag nandun ka na sa situation na bibitawan ka na, dagdag confidence sa'yo kasi alam mo may baon ka. Yun yung mga changes. Health talaga. Tapos lumaki nadagdagan yung range or number ng aking mga kaibigan, network. Network. Pero mo, may kaibigan na ako ngayon sa Bisaya, Mindanao, kahit saan, lahat ng LRO. At kung wala naman yung bike, hindi ko naman sila makikilala. And now, they're really good friends. Di ba? Totoo. Yun. Ano doon? In addition doon, ano yung parang nagbago siguro sa lifestyle mo, bukod doon sa health aspect, nung nagsimula ka mag-mountain bike at mag-teban? Lifestyle? Parang yung mga damit ko, puro pang bike na. Number one, yun. Ang gastos kasi. Ang gastos eh. As much as you want to, magtipid, pag nasa mundo ka ng gravity biking, mapapagastos ka eh. Pero sulit naman kasi may balik naman sa iyo yan. At least, ano mo na lang dyan, nag-i-invest ka sa sarili mo, nag-i-invest ka sa health. So, pabili ka ng pyesa, bili ka ng damit, ganyan. Tapos yung oras mo, imbis na, let's say, nakikipag-inuman ka maghapon. Hindi eh. Bike muna bago inom. Oo, Ngayon. bike ka muna. Hindi ka naman pwede mag-bike na may hangover. So, nabawasan din eh. Totoo yun. Nabawasan. Hindi ka pwede mag-bike ng puyat na may nakainom. Yan, yung mga nakakatulong talaga. So ano nga boss, 'di ba parang matagal ka na sa community rin eh. Masabi natin matagal na rin kasi 6 years. Tapos parang 6 years na continuously parang 2020. active up to ka, now. papakarera. Sa dami na rin nung na-meet mo, sino yung masabi mo na siguro magbigay na lang tayo ng top 3 or kahit top 5 na parang tao na parang malaki naging influence or tinitingala mo sa community natin? Influence. Yung parang may nakukuha sa kanila, ganyan. Siguro number one sa influence, si Eboy. If you don't know, Eboy is the first cousin ng wife ko. Si Coach Eboy? Oo, si Coach Eboy, Frederick Carr. First cousin siya ng wife ko. So, nung nagsisimula ako, andyan siya. So, lahat ng fundamentals, basic. Sa kanya ko lang kinokopya-kopya yun. Sabi ko, turuan mo naman ako niyan. Paano ba yan? Ang sagot naman sa akin parati, mag-enjoy ka lang. Mag-enjoy ka lang. Never, but kidding aside, tuturo niyo sa iyo yung yun nga, pare, basic. Basic, sabihin, saddle time, yan. So, si Eboy, dyan ako natuto mag-bisikleta. So, kung sa influence nga, Eboy. Ngayon, pagdating naman sa age cut ko, tawagin natin idol, no? Si Clinton, pare. Ang daming dahilan. Dahil, una, parang dinominate niya yung 4 years, Ng Teban? No. Ng gravity community na or category. Clinton dominated for 4 years. Totoo. Almost. Blind race pa yan. Darating yan blind race. Ngayon, ang okay kay Clinton, very humble. Pare, champion ka parati. Champion ka ng champion. Wala kang marinig dyan na nagyabang yan kahit kailan. Hindi yan marunong magyabang. Tapos, yung discipline niya sa katawan, practice. Grabe yung disiplina niya ni Clinton. Nakita mo naman yung commitment. So, yun sabi ko, puta, idol talaga to si Clinton. Darating blind race, tapos tatalunin kami lahat. Samantalang ako, 3 araw na ako nandito. 3 araw na ako nagta-track ride. Alam mo, dayo kami ng Laur ba yun? Maybe siya. Laur. Dayo kami ng Laur. 3 araw na kami doon nagpa-practice. Tapos darating si Clinton, tatalunin kaming lahat. Ganun.
Galing! Mm. Tapos very humble pa nga. Tapos pag linabitan mo, paano ginawa yan? Tuturuan ka. Turuan ka niya. Hindi siya selfish. Mm. Seryosong kakausapin ka. Kasi boss, ganito. Sabi sa akin ni Clinton nun, sabi, boss, mahina ako lumiko. Sabi ni Clinton, ang weakness ko, boss, mahina ako lumiko. So, ang ginagawa ko, pagliko ko, unlike other athletes or mga elites, pag lumiliko, talaga nakabitawan na yun sa berm. Si Clinton medyo nagbabagal siya Right after nung liko, Padjak. padjak. Yung Okay. kinukwento niya, nagsishare si Binabawi Clinton. niya sa padjak. Nagsishare si Clinton. Pati mga exercise niya. Tinuturuan niya ako. Hindi lang yun, pati sa trail building, pare. Kasi nauna naman talaga sa akin sila Clinton. Mm. He never fails to tell me kung ano yung mga opinion niya at suggestions niya sa trail. Tinatanggap ko lahat yun. Karagdagan sa atin yan may experience kasi sila at si Clinton, mas marami siyang napuntahang trail kaysa sa akin. So yun nga, si Eboy, si Clinton. Tapos sa naman, there's another one. Parang kilala mo si Guy Wiglowski. Gay. He's probably 100 years old. Si Guy is probably 100 years old. Pero, nakikita mo siya sa parati sa race. To be doing what he's doing right now, at his age, kapag nagawa ko yon at that point in my life, I'd be very thankful. Grabe nga yan. Grabe yun. Hindi lang nila napapansin. Hindi lang nila nare-realize. Pero hardcore yun, pare. 72 na yun si Gay, di ba? Hindi ba 100? Hindi. Gay! Pare, imagine that. 72. Imagine yung lolo mo nagra-ride. Ganon ka-astig yun. So, yun nga. Yung tatlo siguro. Tsaka smooth siya gumalaw Safe yun. Safe. Safe yun. Nung nakita ko siya sa nakita ko yung galaw niya nung nasa Alliance. Kasi, di ba, yung unang Alliance, yung parang sobrang steep, ganyan. So kami, magtutropa, puro kami, alam mo yun, parang mga kengkoy lang, nasa gilid kami. Tapos dumaan si Guy po siya. Parang hindi steep yung dinadaanan niya, parang smooth na ganun. Basic. Parang sobrang chill lang. Experience yan, pare. yun. Yun ang tawag doon. Nakakolekta na ng maraming experience si Guy. Yun ang lamang niya. 72 nagra-ride. Galing, no? Yun ang aking top 3. Sa naman, boss? Sa side ng pagiging competitive. Kasi mahirap naman yung tanggi talaga na competitive ka rin Kumbaga, sa category mo, sino ba yung parang feeling mo lagi na dapat, parang bini-baseline mo. Bini-baseline Oo, kumbaga parang matalo ko lang to, parang medyo may may pride na sa sarili mo. Stages yan, pare. Para sa akin, gandang yan Teban 1, sabi sa akin ni Ronald, talunin mo si Leopoldo. Sabi ganyan. Kasi di pa ako marunong nun Teban 1. I think kung hindi ako nagkakamali, Teban 1 or 2 yon, sabi niya. Talunin mo yan si Leopoldo, kakayanin mo yan. So, yun ang tinatarget ko nun, si Leopoldo. Sinuwerte naman, tinalo ko si Leo. And then after that, syempre nagpa-progress yung skill mo, saddle time. There's this guy yung medyo mas mabilis na yung tatargetin mo ngayon. Hanggang sa ngayon, meron ka talagang tama kayo. Meron kang tinatarget. Yung tawagin nila may tinatarget ka. Hirap sabihin Okay lang yun. Kwentuhan lang naman Ang tinatarget ko ngayon na talunin, si Coach June. Alabaro? Oo. Kasi idol yan Nakita mo yung hindi nagpapabaya yan fit din. So sabi ko, pag umabot ako sa level ni Coach June, that's an achievement. Tsaka yung skill ni June, pag nakita mong gumalaw si June, maayos gumalaw si June. After June, tsaka ako nalang tatargetin sila Tony, sila kung aabot pa. Pero, yan yung mga tinitingala natin, sila Epi, si June, si Tony, sila Renelo Cheng, yan yung mga OGs ba? Kasi sa category namin, malaking bagay ang conditioning, not only the skill, because of our age. Lamang ka agad kapag medyo condition ka. Yun.
Ganda yun. Actually, hindi yung nagpapasaya sa race eh. No? Yung parang, Oo, parang friendly competition, di ba? tinalo kita ngayon. Oo. Si Coach Bong. Primavera. Si Chubong. Chubong, tinalo niya ako nung 2 yata or 3. Mm. Tapos after that, Teban race, tinalo ko naman siya. Tapos same seconds lang, parang 2 seconds lang din yung saya eh. So, nung nagkita kami ni Bong nun, sabi ko, dali kita ngayon. Maganda nga rin talaga yan. Ano naman, ito naman, ano lang, siguro parang race prediction mo. Etong Teban 7 na to. Sino bang tingin mo na ano dyan, na yung parang po-podium? Overall na. Halo-halo. Overall, sa elite kasi, since sasabay tayo sa SEA Games, unfortunately, natapat. So, mawawala sila, hindi makaka-attend sila, Jeric. I'm not sure yet kung makaka-attend sila. So, if that happens, ang inaasahan ko dyan, sila Sir Villanber, kung makakarating sila, si Pilo, si Sajid, yung mga matitira sa elite yan eh. Si Banico, pare, pwede. Si Kenneth. Kaya lang nagpa-age cut na ata siya eh. Kung nag-elite siya ngayon, may pag-asa, di ba? Siguro may nami-miss pa ako na iba. Hindi ko kasi memorize sila eh. Pero ang notable dito, na excited ako, doon kila Sam Mariano. Kila 19 Ezekiel. below, no? Kasi si Sam, ano yun, dito yan nagsimula talaga sa Teban eh. So, I don't wanna jinx it, pero I think this Sam will do good this year, again, in Teban. Tapos, abangan niyo yung ano pare, Ampe Brothers. Lakas na Bata. Ito may bata, 8 years old ba yun? Hindi na ako maabot dun eh. Lakas nga yung Ampe Brothers. Tapos hopefully, sana dumating yung Lorico Brothers. Ang gandang laban yan. Maganda. Sana dumating yung Lorico Brothers. Nag-reach out na rin ako kay sa parents nila eh. Best effort daw. Kasi since wala si Coach JR, if ever hindi makarating si Coach JR, wala silang kasama. Pero sabi ko naman sila, I'll take care of them. Punta sila dito. So yun nga, yung mga young guns pare ang inaasahan ko ngayon na will give us a show. Ito. Of course, sa 30-39, hindi mawawala yung mga pit bikes pare. Usual suspects. Pit bikes eh, no? Grabe. Usual pit bikes, suspects. Magdo-dominate yung 30-39. Pero maganda pa rin ang laban ng iba eh. Since nawala na si Mark De La Vega sa 30-39. 40 na siya, no? Sa amin na siya eh. Ano eh, ang laking ano eh, no? Oo, sa amin na si Mark De La Vega eh. Ilalagay ko na nga lang to sa elite eh. Ang laki sa gabal sa podium sa 40-40. Ayun, ang tumatalo ngayon kay Clinton. Pero nandyan si Coach Nico. Nico, malakas nga. Nandiyan si Coach Nico. Ewan ko kung may nakakalimutan pa ako. Pero mahigpit din yung labanan. Nandiyan si Tony Velasco pare. Tsaka si Epi, teritoryo nila to. I mean, home court to ni Tony. Nag-champion na si Tony dito. At the time na marami din siyang kalaban nun. And enduro din yun. Nadali sila ni Tony Velasco championship. I think that was Teban 4. Tony and Epi. Dito rin. Home court nga eh. Pero, nandiyan nga sila Clinton. Maganda pa rin panoorin yung 40-49 pare. Si De La Vega pa gawin natin elite. Pwede. Pahig naman nata siya. Oo, yun yung mga inaasahan ko dyan na gusto kong mapanood. Tapos boss, bukod dun sa mga target mo sa category mo, meron ka pa bang parang siguro madadagdag na personal goals mo for Teban 7? Personal goals for Teban 7? Actually, yung registration na bilang, hindi ko na masyado hinahabol ngayon. But of course, you'd want na maraming makisaya, makipiesta. No? But for Teban 7, gusto ko lang talaga ito yung mas pinaka-coordinated natin. Since it's in partnership with the probinsya. Tapos, last time kasi, ang ating medic at ang rescue dumarating ng linggo. This time, Saturday nandyan na sila. Sa track read pa lang para makabawas ng... Oo. Naalala ko nung track read. Track read pa Marami lang. nang naka-olar eh.
So, yun yung mga natutunan natin sa mga previous races. Track read pa lang, meron na tayong dalawang ambulansya at dalawang sasakyan ng rescue. Yun nga, safety. Taasan natin yung safety measures natin. And iayos natin yung mga guidelines tungkol sa races. Kung napansin nyo ngayon, pag nag-register ka na, doon na agad yung race rules. Yung mga inaayos natin. Of course, nakuha din natin yan sa mga previews na inattenda natin na may pakarera. Kung ano yung maganda yun, gagayahin natin. tama. Oo. Eto boss, ano na lang, nakalimutan ko palang itanong, saan ba galing yung Teban Trail? Yung pangalan na Teban Trail. Tatay ko yun. Ah. Esteban D. Paulino. Siya yung dating mayor dito. Actually, wala na siya ngayon. Kaya ako pinangalan sa kanya dahil dati kalbo yung Teban sa may Trail. kandila na yan? O yung kandila, kalbo yun. Walang puno. Riniforest nila ng aking parents. Ng aking father and ni Mayora, ng aking mother. Silang naggawa ng reforestation program doon. And if you can see now, pare, gubat na siya, di ba? Gubat na. So, pag nandun ka, at na-experience mo pare yung lamig, dahil sa kanila yun. Kaya, nag-enjoy tayo pare. Hindi tayo nabibilad eh. Wala naman. Hindi tayo nabibilad doon. Hindi ka umiitim doon, mag-bike ka sa Teban. So, yun. Rightfully, pinangalan ko sa kanya. Ganda. So, yun nga, dami na natin na pag-usapan. So, Bossay, eto na yung medyo nasa last part na tayo ng kwentuhan natin. Pwede mo nang i-invite yung mga tropa natin. No? Very timely nga pare yung pag-reach out mo sa akin na sabi ko, makapag-invite. Ano ko memorable din sa Teban si first race tapos parang laging challenging na trail. So sige, una thank you pare sa chance para makapag-invite. So in behalf of the province of Bulacan and Office of Tourism ng probinsya, and in behalf of our team, yung Bulacan Gravity Crew, we are inviting all of you na sana makipiesta kayo sa amin this time. Once more, magsama-sama tayo. Experience ulit natin yung ating once a year lang naman to. Magkita-kita tayo. Nami-miss ko na kayo. Lalo na doon sa mga baguhan. Kung gusto nyo maka-experience talaga ng what the downhill community is all about, pumunta kayo dito. Marami tayong pagkain ngayon, maraming drinks, may mga pakulo tayo. Thank you, of course, pasalamat na ako, no? Thank you sa mga sumusuporta sa atin. May kodigo lang ako. Goods yan. Mga sponsors natin, syempre. Oo. Lahat naman to, hindi natin magagawa without our stakeholders. I'll mention na lang yung major sponsors kasi yung Teban kasi product siya ng community, pare. Halos lahat, pare, tumulong dito. Kita ko nga, daming logo eh. Parang product siya ng buong community. So, I cannot mention all. Pero mention natin yung mga major sponsors na lang muna. But yung mga sponsors natin nasa posters naman natin and we flash them almost every day sa ating page. No? Thank you sa ating sponsors. So major sponsors, Harvey's. Of course, si Boss Harvey, no? Always nandyan yan. Parating supportive, no? Parang hindi mo kailangan sabihan. Hindi mo kailangan sabihan. Magme-message lang yan. Bro, ganito, ganyan. Huwag mo na lang sabihin na sa akin galing. Ganyan yan eh. Nakakatawa, di ba? Tapos, of course, Fox. Thank you, Fox. Yung mga prizes natin, nakita nyo naman, hindi nagtitipid sa atin si Fox. Thank you, Boss Joff. Siya yung nag-handle sa atin sa Fox. Of course, the Provincial Tourism PHACTO, Ma'am Arlene, headed by Ma'am Arlene, and Sir LJ. Ride Plus, si Doc Sid and Mr. Ride Plus. Thank you very much. Rapid Day Malolo, si Sir Kevin. Since the
beginning nung pag-announce ko ng Teban 7, 6 months ago, support agad si Kevin. Santa Cruz, Philippines, si Attorney Alden, thank you very much. Boss Lester Algaria, and 12 bikes kay Boss Rickson. Yan yung mga major sponsors natin. Sama ko na rin, of course, yung ating LGU. Si Congressman Cholo Bielago of the 3rd District of Bulacan. Thank you very much. Our Mayor RTF, Barangay Captain Lowell, and Barangay Captain June Atlas. Of course, mention ko na rin yung ating mga lokal na parati natin kasama. Si Ma'am Berna, si Melo, si Kuya Ato, si Janjan, si Dan, si Doc Christian, si Beth, Vincent Roleda, our creatives, Jericho Palmos, and of course, the whole of Bulacan Gravity. So, kung hindi pa kayo naka-register, ang ating registration link ay posted sa Teban Trail FB group. Nandun lang siya. Naka-up naman parate yun. Mag-register ka na. I'll see you there. Tsaka lagi may update sa group. Condition ng trail, Yes. parking slot, parking space, lahat nandun sa group, Teban Trail na Facebook group. Yes. Tapos yung mga newbie, siguro no, para mas ganahan kayo, pag natalo nyo ako, hindi na kayo newbie. Yun, magandang baseline. Gawin nyo akong baseline. Yan. Sa Yan mga ang targetin newbie. nyo. Oo. Targetin Mga nyo newbie si lang, pare. So yun, basta sobrang salamat Oy, sa chance Thank you din. na Thank you din. makakwentuhan dito sa Ah. Trailside. Tapos yun, more power sa Teban 7 you and very looking much. forward for more Teban Race Edition. Oo. Yun, thank you boss ha. Sige pare. Thank you. Thank you boss. Ayos! Nice. Thank you for watching Trailside Stories. Para lagi kang updated sa mga bagong episode, follow mo lang kami sa mga social media account namin. Tapos share mo na rin. Tara na!